Mga syudad na maaaring mawala sa 2030 dahil sa pagtaas ng sea level. Dahil sa global warming, mabilis na tumataas ang level ng dagat. Maaari itong magdulot ng kalituhan sa buong mundo dahil milyon-milyong tao ang direktang maaapektuhan ng mataas na level ng tubig. Kung ikaw ay isang taong hindi direktang nanganganib sa mga pagbabagong ito, maaaring mahirap ilarawan sa isip ang magiging hitsura ng mundo sa hinaharap. Ang Climate Central, ang organisasyong nagsasaliksik sa epekto ng pagbabago ng klima, kabilang ang pagtaas ng lebel ng dagat at pagbaha sa baybayin, ay lumikha ng isang mapa na nagpapakita kung aling mga bahagi ng mundo ang maaaring maging banta ng pagtaas ng antas ng dagat. Tandaan na marami ang maaaring magbago at perpektong ang mga pamahalaan ay maaaring gumawa ng seryosong aksyon upang matugunan ang krisis sa klima. Gayunpaman kung hindi nila gagawin, ang mga pag-aaral na ito ay makakatulong sa amin na maghanda para sa mga potensyal na kahihinatnan. Upang malaman kung aling mga syudad sa buong mundo ang maaaring makita ang kanilang mga sarili sa ibaba ng antas ng tubig sa unang bahagi ng 2030, panoorin ang video na ito. New Orleans, USA. Ang syudad ay may mga levees at mga pader ng baha sa lugar na pinoprotektahan ito mula sa tubig baha mula sa Lake Moraipes sa hilaga at mula sa Lake Salvador at Little Lake sa timog. Kung wala ang mga depensang ito, ang New Orleans ay lubhang nanganganib sa pamamagitan ng pagtaas ng lebel ng dagat. Gayunpaman, kahit na may mga ito sa lugar, ang pinsala ay maaaring maging sakuna. Sa panahon ng Hurricane Katrina noong 2005, mayroong mahigit 50 levee at floodwall failures na nagdulot ng pagbaha sa 80% ng lungsod at sa buong St. Bernard Parish. Banjarmasin, Indonesia. Ang City of Banjarmasin sa Indonesia ay itinayo higit sa lahat sa ibaba ng antas ng dagat sa isang latian na delta malapit sa ilog Bar ito. Kilala bilang City of Thousand Rivers, ang Banjarmasin ay isa ring sentro para sa katutubong kultura ng Banyaris na nanganganib na maapektuhan ng pagtaas ng lebel ng dagat. Amsterdam, Netherlands. May dahilan kung bakit ang bansang ito ay tinatawag na Low Countries. Mababa at malapit sa North Sea ang Amsterdam, Rotterdam, at The Hague. Kilala sa kanilang mga panlaban sa baha, tila ang sistema ng mga dam, hadlang, at mga pintuan ng baha sa bansa ay magiging mas mahalaga sa mga darating na taon. Savannah, USA. Nasa isang hurricane hotspot ang Savannah, ngunit kahit walang matinding panahon, makikita ng makasaysayang syudad ang lupain na nilamon ng dagat. Ang Savannah River sa hilaga at Ogeechee River sa timog ay maaaring parehong bain ang lungsod, ibig sabihin kapag lumitaw ang mga bagyo at baha, ang mga epekto ay maaaring mas malala pa. Dandong, China. Bagamat ang Dandong ay hindi isa sa mga pinakasikat na destinasyon ng turista, napakalaki pa rin ito na may higit sa 2 milyong tao ang naninirahan doon. Matatagpuan sa Yalu River, ang hilagang silangang syudad na ito ay tinatanaw ang hilagang Korea. At may potensyal na lumubog ang lugar na ito sa ibaba ng antas ng tubig. Basra, Iraq. Ang Basra ang pangunahing daungan ng Iraq na nasa Shatt al-Arab, isang napakalaking ilog na dumadaloy sa Persian Gulf. Dahil sa network ng mga kanal, sapa, at karatig na marshland, ang Basra at ang mga nakapaligid na lugar nito ay lalong madaling maapektuhan ng pagtaas ng lebel ng dagat. Higit pa rito, ang Basra ay dumaranas na ng mga sakit na dala ng tubig, kaya ang pagtaas ng pagbaha ay maaaring maging mas banta. Khulna, Bangladesh. Ang ikatlong pinakamalaking syudad ng Bangladesh, ang Khulna ay 29 na talampakan, 9 na metro, lamang sa ibabaw ng antas ng dagat, na nakababahala kung isasaalang-alang ang pagbabago ng klima. Gaya ng ipinakita ng mapang wasak ng mga baha noong 2021, karamihan sa bansa ay mahina sa matinding pagbaha, ngunit tila mas nasa panganib si Khulna. Kolkata, India. Ang rehiyon sa paligid ng Kolkata ay umunlad sa loob ng maraming siglo dahil sa matabang, nilinang na lupain nito. Ngunit doon nakasalalay ang pag-aalala habang lumalawak ang syudad sa paligid. Maaaring mahirapan ang Kolkata sa hinaharap sa panahon ng tag-ulan dahil ang tubig ulan ay may mas kaunting lupang matatakbuhan. Nagoya, Japan. Ang build-up ng ilang coastal Japanese na syudad ay nagiging sanhi ng kanilang vulnerable sa pagtaas ng antas ng dagat, lalo na sa panahon ng bagyo sa Mayo at Oktubre. Bagamat ang karamihan ay nasasangkapan ng husto upang harapin ang gayong mga kaganapan, ang industrial na daungan ng Nagoya ay maaaring magkaroon ng ilang malalaking problema. Matatagpuan sa tabi ng mga ilog ng Negara at Kiso, ang kanlurang bahagi ng lungsod ay maaaring mahina sa matinding pagbaha. Georgetown, Guyana. Sa loob ng maraming siglo, ang kabisera ng Guyana na Georgetown ay umasa sa mga pader ng dagat para sa proteksyon mula sa mga bagyo, lalo na sa isang dambuhalang pader ng dagat na 280 milya ang haba, 450 kilometro.
Humigit kumulang 70% ng populasyon ng Guyana ang nakatira sa baybayin, at kakailanganin ng bansa na palakasin ang seawall nito kung ang mga gitnang lugar ng Georgetown ay maiiwasan ang malaking pinsala. Malay, Maldives. Matagal nang alam ng isla na bansa ng Maldives ang banta ng pagtaas ng lebel ng dagat. Nagsimula pa silang magtayo ng lumulutang na lungsod para harapin ito. Nanganganib ang infrastruktura ng kabisera ng Maldivian at mga nakapalibot na isla. Mula sa paliparan hanggang sa isla ng Hulumale, ang pagtaas ng antas ng tubig ay nagdudulot ng malubhang problema. Port Said, Egypt. Hindi lamang ang hilagang silangang baybaying syudad ng Port Said ang nasa ilalim ng banta ng pagtaas ng antas ng tubig. Ang malalawak na lugar sa kanluran at ibaba ng lungsod ay maaari ding lumubog. Ang lokal na pamahalaan ay nagsimulang gumawa ng mga hadlang mula sa buhangin at konkreto upang ang mga magsasaka ay hindi mawalan ng lupa at mga pananim sa pagbaha. Bangkok, Thailand. Nalaman ng isang pag-aaral noong 2020 na ang kabisera ng Thai ay maaaring ang lungsod na pinakamatinding tinatamaan ng global warming sa maikling panahon. Ang Bangkok ay nasa 5 talampakan 1.5 metro lamang sa ibabaw ng dagat at mas mabilis itong lumubog kaysa sa Venice. Gayun din, ang syudad ay itinayo sa siksik na luwad na lupa na ginagawang mas madaling kapitan ng pagbaha. Sa pamamagitan ng 2030, karamihan sa mga baybaying lugar ng Tokam at Samet Prakan ay maaaring nasa ilalim ng tubig. Ganoon din ang pangunahing paliparan nito, ang Suvarnabhumi International. Venice, Italy. Sa malapit na hinaharap, ang Venice ay nahaharap sa dalawang banta, pagtaas ng antas ng dagat at ang syudad mismo ay lumulubog ng 2 milimetro bawat taon. Dahil natama na ng matinding pagbaha, ang pagbabago ng klima ay malamang na magpapataas ng dalas ng high tides na magpapalubog sa lungsod. At habang mayroon itong mga sistema ng pagtatanggol sa baha, mas magiging mahirap itong panatilihin habang lumalala ang krisis.